Alright, welcome back to the Capture Manila Podcast. Ngayong episode, pag-uusapan natin ng isang bagay na halos lahat ng photographer ay naranasan na. Of course, yung photo walk. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng litrato. Pag-uusapan din natin ang kultura sa likod ng photo walk. Bakit ba tayo sumasama sa photo walk? Ano yung mga ilan-ilan na unwritten rules? Meron ba talagang ownership sa isang eksena? Okay lang bang pareho kayo ng frame? At paano ba nakakaapekto ang brands, community, at social media sa paraan natin ng pag-shoot? Kung baguhan ka, matagal ka nang sumasama sa photo walks, o gusto mo lang maintindihan ang kultura nito, sana naman, meron kang mapulot sa usapan na ito. At para samahan tayo sa usapang ito, nandito si Kevin, si Bench, si Raf, si Mark, si Jay. At syempre, kasama din natin ngayon ang isa sa mga kilalang street photographers sa community at kaptambay natin ngayon para sa episode na ito, Hermano Miguel Lisbona. Tara, simulan na natin, Kap. Game! Woo! Alright. Para simulan or para buksan yung topic, Okay. ang photo walk culture. Simulan natin sa pinaka-basic pero tingin ko isa ito sa mga pinaka-importanting tanong para sa Kaptambay session natin today. Bakit nga ba kayo sumasama sa photo walk? Sige, sino ang gustong mag-start? Simulan natin sa sino ba yung pinaka-late na nag-start sa pagpo-photo walk? Ako kasi 2017 ako eh. 2016 ako. Same year ako. 2017. 2017. No, actually, Counted ba sige yung... ako na. ako na 2012 pala ako, sorry. Counted ba yung 2020 solo ako. walk? Yung pinaka-bata eh. 2024 pala ako, solo walk pala ako 2023. Kaya ako na lang, context Ah, sige. Okay. 2012, yung how I was a member of one of the clubs here, ang Maniniyot community. So, kakasimula ko lang yung stay ko sa Davao. 2010 kami lumipat eh. So by 2011, 2012, naka-join na ako ng Maniniyot community. Defunct na siya ngayon. Pero when we do our photo walks, usually mostly as an activity, as part of the clubs, lumalabas kami, nag-shoot during festivals, during events, ganon. Or kung may events, so that was the photo walk. Doon kami nagsimula, way back. So it's mostly part of the activity ng club. Ayun. Exciting rin kasi mga kadog rin yung kasama, pero it's more of camaraderie and part of the activity as a club or as a community. Yan. Okay, Kio. Hi, Hermano. Magandang Uulitin ko yung story ko tuloy. magandang hapon. Magandang So- hapon. Sorry kasi ang lungkot ko para kay Conor McGregor kaya nalate ako. Oo, nalate ako. Ni injury. Hindi ko alam kung pinerahan ba nila yung buong mundo o hindi ko alam pare. Pero malungkot ako para kay Conor, sana makabalik siya. Conor. Going back, hermano. So, ibig sabihin, nag-photo walk. Sumama ka sa photo walk dahil required? Hindi, kasama sa activity ng community. So hindi siya required pero parang part of the camaraderie nung mga panahon na yon. Nauso ang camera clubs by 2010, 2012 because yung sa DSLR nga maraming mga clubs na small pot. So nag-join ako kasi I wanted to belong to a community here. Active kasi ako noon sa photography. So parang why not join a club? So ang Maniniyot community was my first club here in Davao. Pero it's part of the events. As a part of their activities, pero hindi siya required. Unless may contest kasi most of the clubs may mga photo safaris as they were called before. So yun
parang part of the requirement. Ewan ko kung kailan nagsimula yung sa Photo World Cup na mga contest, pero every month meron yata silang photo safaris for the other clubs. Part of the requirements internal nila or something like that. Ayun. Pero hindi required. I see. Unless, sorry. For the new ones, yung mga magpapasok pa lang, required yun kasi may point system. How about the others? Ikaw, Jay, bilang pinakabata naman, sabi mo, ano ba, 2023, 2024? Tama ba? 2024. 2023, nag-solo pa lang ako nun. Tapos 2024 ako nag-start mag-join. Okay. So, pwede mo sigurong i-explain din kung ano yung drive mo nung nag-solo walk ka, tapos ano din yung reason mo kung bakit ka sumama sa photo walk na group? Nung nag-solo walk kasi ako, parang masabi ko lang talaga na hobby ko lang talaga siya. Kasi pang-reset lang ng week ko. Kasi nga may full-time job ako. Tapos, every weekend, nag-walk ako from mostly Manila, from Quiapo hanggang Hilpuyat. So, yun lagi yung yung target ko. And then, lagi ko sinasabi sa sarili ko na dapat bago ako makauwi, at least makapag-post ako ng 7 na photos sa Instagram. Parang basta yun lang yung yung target ko. Wala akong man. Tapos, ayun, pagdating ng 2023, every month, challenge ko yung sarili ko na i-master nga yung basic composition ng mga sa photography, yung style, like reflection, leading lines, tapos, basta marami. And then yung pinakahuli yung layering nga. Tapos, ayun, parang hindi ako nakontento kasi minsan kapag mag-isa kang mag-photo, parang parang nakakalungkot. Wala kang kasama. Akala ko nga dati ako lang gumagawa nun. Tapos nung medyo padulo na, nakita ko yung post ni Anton sa FB na meron silang first photo contest ng sa Quiapo, and then sabi ko kung libre ba, ganyan. Tapos nag-join na ako. Tapos ayun, doon ko na-feel yung tag dito. Sobrang laking tulong nung pagpo-photo walk. Hindi lang sa sa sarili mong May objectives. tanong ako, Jay. Yes. Dito sa mga nasa loob ng meeting, pipili ka lang ng isang Oo, makakasama na ako mo agad. mag-photo walk sa buong buhay mo. Sinong pipiliin mo? Ang hirap naman yung Ang hirap na buong buhay Jay. talaga. Pero Jay, kung gusto mong ma-relax, alam mo na yung sagot. Kung gusto mong ma-relax. Ang hirap naman nun. Siyempre, kaya nga tanong eh. Sino Ano, ba? Jay? Kasi Isa lang. Sa Kiyo. Sige, yo. gusto niyo ma-relax. Hindi kasi Kasi, yung personality ko, tahimik ako eh. Siya kasi yung parang nagbo-boost ng confidence ko pag nasa street. So, ayun. Oh, Siguro ganda. siya ayun. Isang laking factor yun. salamat Jay, love you. Ano ulit yung pinakatanong mo, Kobe? Sorry. Na-confuse ako bigla eh. Sabi ko, ano ba yung tanong ko? Ano yung reason? Actually, papunta ka na doon sa kung ano yung reason kung bakit ka sumama sa photo walk. Ayun. Kasalanan ko pala, sorry. Sorry. Kasi nga, nag-join ako kasi feeling ko yung mga gawa ko, hindi siya tama. Kumbaga nakikita ko lang siya na tama siya in the books, sa books. Tapos walang nag-guide sa akin na, ang ganda ng photo mo, parang personal ba? Tapos parang siguro kaya ako sumali din sa photo walks para maano ba yung confidence ko, mas lumabas pa. Alam mo yun? Kasi hindi nga ako ganun ka-approachable sa street. Parang minsan yung titig ko sa mga subject ko parang may intent ako pa parang gano'n. Kasi nga iba yung mata ko iba yung yung behavior ko. Tapos nagbago lang siya nung pagpasok ko sa malaking community katulad ng RAW. So doon na build up yung yung confidence ko sa pag-ESP. Tapos doon ko lang din natutunan yung iba't ibang bagay. So ayun. Yun yung pinaka-main objectives ko sa community. Okay, sige. May tanong ako kay May tanong ako, Jay. Sige, ikaw muna.
Sino naman yung pinakaayaw mong kasama sa amin? Yo. Sige na, ako na yan. Kasi wala kayong mapapala sa akin eh. Wala naman, grabe ka naman sa akin. Ang Feeling safe ko- answer dyan si Mark kasi wala naman siya dito sa wala ako dyan. Si Mark. Ako feeling ko pre pipiliin ni Jay yung lagi niyang pinipili simulang unang panahon pa. Yung wala dito ngayon pre. Kabaliktaran siguro, kabaliktaran yan kasi tag dito. Since then, kapag lumalabas kami ni Harold, talagang whole day kami nagpo-photo. Hindi kami pwedeng uuwi ng half day, ganun. So, ayun. Tropa kay Harold, tropa. Ah. Pero may question ako kasi feeling ko maraming makaka-relate dito. Gusto ko lang tanungin si Kiyo kung ano yung reason niya kung bakit siya sumasama sa photo walk. Pero, bago yon parang gusto ko ikwento mo muna yung first ever experience mo nung sumama ka sa photo walk. Hello, mic check. Gumagana na ba to? Gumagana. Parang akala mo magkakanta or what no? Yung pinakauna kong sumama ako sa photo walk nung mga panahon pa ng Fujifilm days pa eh. Siguro mga 2017 pa yon. Naalala ko, mini-message ko pa si Lucas Lau. Tapos sinisin lang ako. Actually, wala kang sin eh. Walang kahit ano, pre. As in, dating panahon kasi, kapag wala ka kasing tira, talagang hindi ka talaga papansinin eh. So, well, wala naman akong tira talaga doon. So, sige. So, nung mga sumasama na ako sa photo walk, lagi ako nasa likod, tas lagi lang akong tahimik. Kasi hindi ko pa siguro makuha yung mga tao na pwede kong kulitin, ganun siguro. So, mga 1 to 2 years yun, lagi ako nasa likod lang. Tapos, ayun, pumipitik lang ako. Tapos, pasikreto na tinitignan ko kung paano yung style ng mga peers ko, lalo na yung mga idol ko, kung paano ba sila nag-shoot, ganun, kung paano ba yung entrada nila pagka yung parang di sila mahuli or paano nila makuha ng sobrang candid yung isang eksena. So, ang dami ko rin natutunan nun. Tapos, ayun, after ata nung sumali tayo sa Nationwide Photo Walk sa Angono, parang yung set ko noon na-recognize ng peers ko na parang, uy, si Kiyo may tira pala to, parang lumalabas na yung... ni Lucas. Nireplyan ka na. Nire-replyan ako ni Lucas minsan eh, pero wala, sobrang busy din kasi niya, pre, parang putok na putok kasi si Lucas dati noon eh, kaya ayun. Nung nakita yung set mo, uy, replyan ko nga to. Galing eh. Yung photo mo ba doon, yung may nakaubo? Yes. Yun. Yung, Iconic. yung flying pututoy na yun. May storya pa yun, pre. Ewan ko, meron pa ba tayong oras para ikwento yun? Or meron lang ba akong limited na oras? Kasi syempre... Wag. Sagutin mo na lang. So, nung first time yung sumama sa photo walk, ano yung rason mo? Ang una kong yung talagang rason ko is yung meron akong makausap about dun sa craft. Kasi tulad ng kay Jay, hindi ko rin sobrang sa sarili ko sobrang galing ko kasi parang ang ganda ng mga tira ko, talagang maliwanag, talagang alam mo yun, naka F2 lang ako lagi, pre. Alam mo yun, kasi bakit ako mag F5.6 dumidilim, di ba? So, F2 lang ako lagi, pre. Wala akong alam na mga technical na kung ano-ano. So, ayun. Kaya, save lang din nung kay Jay. Baka mamaya kasi, yun nga, marami pa akong mga... Alam ko naman din sa sarili ko na marami pa akong hindi alam, lalo na nung sinearch ko sa Google yung street photography. Tapos nakita ko na sa community yung, shit, meron palang gumagawa rin ng ginagawa ko, pero mas parang, mas may dating or mas may storya, mas structured. So, ayun, kaya ako sumama sa mga photo walk para meron ako makausap na mga peers ko regarding dun sa passion ko. Kasi, ang hirap eh. Like, hindi naman lahat kasi nagsi-street photography, hindi naman siya parang basketball na parang, uy, nagbabasketball ka, uy, ako rin eh. So, tropa na tayo, di ba? Parang ganun. So, sa SP, mahirap eh. Mahirap ka makahanap ng peers mo. Ayun. Alright. So, meeting friends. Yun. Merong same, interest? Yes, interest, drive, ganun. Yeah. So, sino sa inyo yung sumama sa photo walk for motivation? Akala ko para sa chicks eh. Motivation din yun. Motivation Motivation, para Motivation din. pumitik or gumana ang pitik. Ayun ba?
Pag nagsa-start ka ba, Herms, motivation ba para pumitik or para gumana yung pitik? Para pumitik siguro, hindi ko, paano kaya? Para may makasama na mag-compare kung para may makasama at may mostly socialization to shoot more, yeah. Kung for me, pagka kailangan mo ng other people para ma-motivate ka to shoot, I think valid yung sumasali sa photo walk na gano'n. Pero kung nasanay ka na mag-isa mag-shoot, hindi na kailangan ng ibang tao kasi kusa ka na lang lalabas at pipitik eh. Ayun nangyayari eh. Pero kung yung motivation, pwede rin to compare, to talk about photography, mamamotivate ka kasi nakikita mo yung ibang gawa, di ba? Katulad ni Kio, nung nakita niya yung mga ibang shots, uy, di ba? Tapos na-experience si Jay nung andoon, na-motivate. So motivation is part of it. Mamamotivate talaga. Yan. Masaya rin may ibang tao sometimes eh. Nako-compare, di ba? Naka-compare na ba kayo? Yung sa inyo ba, pag pupunta kayo sa photo walk, nagko-compare ba kayo para ma-motivate in a way na, hey, my work is like this, oy, similar ang work natin na, or ano paano nyo nakukuha yan? Parang ganon. Meron akong time na gano'n. Nagko-compare ng shots, nagpapakita, patingin ako nung sa'yo. Yung litrato mo, sorry. Ganun. Ibang comparison sa competitive ba? Yung comparison lang na uy, pareho tayo, paano mo to nakuha yung ganon out of curiosity ba? Hindi yung compare as in my pitik is better than yours, di ba? Hindi yung ganon. Tsaka ako nun, pwede ba ako sumagot? Oo, sige. Kasi ako nun sumasama ako sa photo walks para alam mo yun, makakuha ng tips dun sa mga batikan na gano'n. Gano'n yung ano ko nun. Para makaklose ko yung mga... Binibigay ba? Binibigay naman. Walang kapalit. Walang kapalit. Nagbayad ako kay Raymond Tanuego ng... Workshop naman yun. Workshop. Kasi first kong walk talaga, 2016-2017 yata yun. Ang photo walk leader ko si Sir Arte na talaga. Tapos, from there, hanggang ngayon, wala na. Siya na talaga. Nakakalbo na rin ako. Parang mali yung term na wala na. Wala na eh. Wala na. Ako na naalala ko lang, pagka gusto kong makakita ng shot ng iba, kunwari may pumwesto, tapos titingnan ko lang kung magsushoot siya. Hindi ko kasi alam kung ano yung pinitikan. So parang, patingin nga ako ng gawa mo kasi hindi ko alam kung ano yung nakita mo. Meron ba akong hindi nakikita? Parang ganun ko siya na nako-compare. Tapos maliban din doon, syempre, network. Diba? To network. Kasi minsan, kunwari, hindi naman siya first time ko mag-photo walk. Pero, parang nagne-network ako, parang gusto mong alamin kung taga saan yung tao na yon para if ever pupunta ka doon para mag-photo walk ka, pwede mo siyang kontakin, di ba? Kunwari, Binangonan, si Animel Tumira, pumitik, si Melvin Anore, di ba? So, taga Binangonan. Parang magkakasama kami noon nila Herms, hindi ko na maalala kung anong year yun. 2018. Magkakasama tayo. Tayo nun. Ayun. Lumayo tayo ng Binangonan. Andun sila Paulen, doon sila Melvin. Mulan pa nga di ba? Mulan. Tapos naglibre si Melvin ng mango. Ayun. 360 pa nga tayo nun eh. Oo. Diba? Parang kakalabas pa lang ng 360 cam nung time na yun. 2018. Mga 2019, 18. No. 17, tama. 18, mga ganun. 2018 nga. Tama. Ayun. Tagal na, no? Tagal na, hindi pa nauulit. Ulitin natin. Marami na tayo. Ayun, kapag nasa photo walk ba kayo, kasi syempre, hindi lang naman camera yung dala natin. Dala rin natin yung respeto. Respeto ba sa ibang photographers na kasama natin? Respeto sa subjects, sa lugar. Now, ano ba yung mga etiquette
na dapat alam ng bawat photographer? And when I say etiquette, syempre, these are unwritten rules. Who wants to start off with in your experience, ano bang etiquette yung mga nabali na nung mga kasama mo? Parang ready Basta na wag sumagot lang si maging Bench. Sorry. Wag lang maging Ethic. etic. Wag lang Sige, Bench. Si Bench ang pinoluntold ni Kevin eh. Oo, ready na si Bench. Alright. Nag-unmute eh. Sige, Bench. Sa akin, pinaka-importante or at least isa sa pinaka-importante, spatial awareness pa rin. Lalo na kung malaki ang event. Like, yun nga may mga unahan sa eksena, di ba? Or parang pag nakita mo yung dami na nila doon, mas maging mindful doon sa may nahaharangan ka ba. Yung mga ganun. Sa tingin ko yun yung pinaka-importante. Kasi yun nga may tendency na mapunta tayo sa zone na makakalimutan natin yung iba na sa paligid natin. So, yun lang. Sa tingin ko, it goes a long way. And kasi kapag may spatial awareness ka, ibig sabihin nire-respeto mo rin yung space nila. So, lang. Yan. Gusto So, ko Raf. Kasi parehas kami actually ni Jay. Nung nag-start ako, solo lang, simula nung 2012 hanggang 2017, and then I stopped. And then bumalik ako, solo lang din ako. And then yung nag-come across ako ng isang parang gallery sa Cubao. Parang gano'n lang ako, nagtingin-tingin lang ako ng work. And then na-notice niya na may camera ako. Sabi niya, photographer ka? Sabi ko, not really, parang picture lang ako sa sarili ko. So yun, sabi niya, sama ka sa mga walks, yung mga ganito events. So 2023 2018 or 2019 ba, sumama ako sa mga walks ng iba't ibang groups. Kunwari, yung Sony Alpha group, kahit hindi ako naka-Sony na camera, sumama ako sa kanila. And very welcoming sila. Pero nabigla rin ako kasi since I'm doing mostly solo work, kunwari may mga parang photo walks na may competition na kasama. Nabigla lang ako about doon sa parang sinabi nga ni Bench, yung sa spatial awareness. Na parang you're already working the scene and then biglang may sumusulpot na bigla sa harapan mo. Parang, oy, bakit naman? Parang ganun. So, yun yung napansin ko. And then ko rin siya ulit, naranasan ko ulit siya sa mga, kunwari yung Fujifilm na photo walk nung, I think I started joining nung 2023 Nagganon din yung nangyayari. Being a first-timer dun sa community din na yun, yung time na yun. Ganon yung napapansin ko. So parang sa isip ko, okay lang ba talaga to? Pero parang dahil nga parang, for me kasi parang, bakit, parang hindi ko naman sabihin na parang bastos. Kasi syempre, baka naman kasi ako rin nagagawa ko yun sa kanila na hindi ako aware So, yun. So, parang every time na lang na sumasama ako sa walks, ang dinadala kong etiquette, tama si Bench na yung spatial awareness and yung respect mo doon sa paligid Para in-instill ko na lang sa akin sa sarili ko na hindi lang respect towards your peers na mga kasama rin na pumipitik, pati yung respect na rin dun sa mga tao na pinipitikan mo or yung the locations dun sa mo. So parang nasa ang isip ko lang na lagi kong mindset is matuto lang sigurong umatras ng maayos. So, 'di ba? Pagka napansin mo na nakakaistorbo ka, 'di ba? Parang be the better person na lang siguro, I guess, to step out of the way para lang parang maiwas lang din yung conflict. Ikaw rin naman din kasi mararamdaman mo rin kasi siya na ang tawag doon, pagka tinry mong salubungin din, clash lang kasi. Being someone na parang na medyo mababa tolerance sa bullshit. So, ako na lang yung lumalayo. So, Parang may similarities to dun sa kay Leoban, no? Well, if I would comment do sa
case din doon, yung sa issue na yun. Hindi, tinanong ko lang, Rafa. Ikaw yung nag Hindi, pero Tinanong ko lang. mukhang Tinanong ko sasagot lang eh. kung may similarities. Pero mukhang sasagot. Ah, sige. Ah, Rafa. bago Oo, may- antay natin yung sagot. Rap, bago mo ituloy, iniimbitahan po namin si Sir Carlo Zamora. Kung gusto nyo pag-usapan, welcome. Open na open ang Capture Manila Podcast para maging case, di ba? O, sige, Rap. Kinala ko yung dalawang parties eh. I mean, so parang, ako kasi nakikita ko two sides eh. Parang, pareho naman din kasing may mali. Di ba? So, parang siguro naman kasi on the side na nandoon si well, na-mention na yung pangalan niya na si Leo. Baka naman kasi he's totally na rin in the zone eh. Kasi nandun na nga eh yung dragon, 'di ba? Tama ba yung Dragon Dance. yung Dragon Dance eh, na parang gusto mo rin talagang kumuha eh ng meron ka na kunwari meron ka ng nasa utak mo kung ano yung frame na gusto mong makuha. So syempre, ano ka doon? Nalapit ka, 'di ba? Pero siguro I think lang on the side of Leon, sobrang in the zone niya na parang nawala na yung consciousness na yung sa other areas niya na meron pa palang ibang pipitik. On the side naman din sa mga nag-react, mali rin naman din kasi na binanatan nila agad. Nag-cause lang sila ng unnecessary conflict eh. So parang pwede naman din kasi nilang pagsabihan na parang Leo, okay lang, excuse me lang muna, ganun, 'di ba? Pag oras kasi na you intervene, babalik yung thought sa kanya na parang ay shucks, oo nga pala, sige tatabi muna ako, sorry guys. 'Di ba? And then tatry na lang siya ulit. So ang nangyari kasi pumutok yung issue. Na to the point na parang bakit na sila nagbabangayan ng gano'n. Napunta pa dun sa one camera, one lens. Parang pwede ba? Ang kulit eh, no? Ganun talaga, hindi maiwasan talaga yung kasi coming from the sense of maturity rin eh. Baka hindi rin alam na yung I assume na he knows, no? Pero a lot of people don't know about the etiquettes eh. Especially kung galing ka sa solo, tapos may makikita ka. Napapansin ko yan eh, yung mga baguhan, they don't know. Maybe out of ignorance, hindi rin nila alam. Yeah. Pero if you're already coming from the point of, alam mo na, may ways and on how to, di ba? Kasi na-assume nila na lahat dapat alam yung etiquette. So, I think may education or awareness issue, di ba? Pero tama yung sinabi mo, kailangan malaman muna. And I think photo walks makatulong talaga for educating people. Diba? Sa umpisa pa lang, ito yung do's and don'ts, ito yung guidelines, diba? Be aware. I think kailangan din nun kasi para hindi magkakaroon ng hidwaan, diba? Tsaka lumalaki talaga yan. Once you put it out there, nako, dami na. Tsaka diba? Parang hindi din natin kasi may iwasan na parang nagsistep na nagko-cross na tayo sa line eh. Parang, di ba, parang we are only human. So, it's up to your peers din na pwede kang tapikin. Na parang, di ba, yun na nga yung sense of community or parang camaraderie na parang if he does something na hindi it's it's the peers' jobs na parang tapikin siya in a nice way na parang sabi, shocks o nga. Di ba, parang ma-realize na and then bumalik sa kanya yung parang So, pero yung interesting part, kung alam na niya, tapos ginawa pa niya, yun ang problema. tinga na siya. Diba? Hindi na ignorante yun. Stupid na yan, diba? Oo, parang I did my part na sinabi ko siya, diba? Stupid, tinga. Anak ng tinga, diba? Meron dito nga kasi may ganun eh. I mean, sa photo walk, veterano na siya. Tapos talaga makikita mo na sumisingit talaga. Tapos nag-uunahan pa mag-i-post, di ba? Parang ganon. So parang parang it's something na I think it's more of yung values ng photographer, yung how he is, di ba, as a person. Di ba? Maraming incidents in the past na pagka-shoot pa lang, i-upload na para dibs ba? So that's di ba? Pero going back, di ba? Parang yung etiquette, respect I think is the first and foremost. Respect. Tapos
yun nga, kailangan talaga yung spatial awareness, especially in big groups. Maybe kailangan kasama rin sa briefing, no, sa photo walk, yung ganong mga etiquettes, di ba? Lalo I pag mean, may- guidelines, di ba, na kung andyan na. Pero maraming diskusyon yan kasi sino yung, pag may-ari mo ba yung eksena, ikaw ba lang ang pwedeng shoot doon? Especially sa konteksto ng contest, di Yeah. ba? Meron ba? Pwede naman i-shoot Bakit? May pangalan, nakasulat ba pangalan mo dyan? Ikaw ba pag may-ari ng Ayala Malls, di ba? So very thin line. Especially pag contestero ka na, mahirap na yon. Ayun lang. But babe, you've mentioned about ownership, Hermano, sa isang eksena. But before that, the views and opinions of the host does not express, Disclaimer. do not necessarily reflect the views of the whole of Capture Manila. Baka mamaya. Yun. So, yun nga, isa sa pinakamainit na usapin pagdating sa photo walk culture or sa community na kapag ba may unang makakita ng eksena, meron na ba siyang claim? No, or yun nga, yung uunahan ka mag-upload, no? Meron bang ownership or pagmamay-ari sa isang eksena? May 9 dash line ako dun, ha? Tapos si ano naman, si Mark, kasi gusto kong marinig si Mark. Views coming from him, Down under. from down under and from the Philippines. Oh, so para magkaiba naman. So, feeling ko about dun sa ownership. I mean, siguro sa respect na lang. Sobra yung respect natin sa isa't isang sa Pilipinas. May Dito. respect talaga natin. Biruin mo, may etiquette pa tayo ng ng ganon. Spatial awareness and also yung yung kumbaga, ay sa kanya na yan, bibigay mo. Hmm. Di rin naman nagbago yung pagkaganon ko. Pero masasabi ko na mabait na tayo doon. Kasi kahit papaano, kahit na may mga nangyayaring ganito, naaalog pa rin tayo na dapat ganito, dapat may respect pa rin tayo sa isa't isa, dapat turuan pa rin natin, ganyan. So, feeling ko, mabait pa rin talaga ang Pilipino. May respect pa rin siya sa isa. Dito kasi na marami kasing ganyan na instance sa akin na basically yan nangyayari. Kahit na ikaw yung nauna, sisingit pa rin sila. Wala silang pakialam sa'yo. So basically, inaano nila na kung di mo naman ino-own yan, parang ganyan. Basically yung sinabi ni Hermano na hindi mo naman ino-own yan. So pipitikan ko din yan, parang ganyan. So ang nangyayari, halos same yung photo sa nangyayari. Siguro different angles lang, ganyan. Pero yun, yung nakuha kong value sa Pilipinas, siguro yung kung may pumipitik na, sa'yo na yan. Kasi parang kung kukunan mo din yun, tapos halos same photo lang, parang what's the value of it, diba? I mean, kahit regardless kung ikaw mo una mag-upload or like, nauna siya mag-upload. Parang, for me, parang bumababa yung value. Basically, parang inaano ko siya sa art. So like for example, may art na limited lang, 1:1 lang. Siyempre tataas yung value niya. Same with photo books, like for example, dalawa lang yung quantity ng books na yun. So mataas din yung value. Ngayon, kung sabihin nating 1:100, possible na mababa talaga yung sobrang baba ng value niya kasi sobrang yung resource nandun basically parang ganun. So ako actually kahit nasa Pilipinas ako, mapagbigay na ako. Mapagbigay ako, tsaka feeling ko ako'y naliligaw lagi na parang for some reason ayoko doon sa maraming tao. Kaya parang kung napapansin nyo, kung naka-photo walk nyo na ako, parang bigla na lang ako nawawala or something na gusto ko kasi parang ako lang, parang gano'n. Inverter ka, inverter. Actually, ayun yung pa yung isang gusto kong banggitin. Before, akala ni Kobe, Kevin, Kio, ako, inverter ako o introvert ako. Sinasabi ka ng utol mo nung As nakausap ko Kasi pag nagpo-photo ako, parang
Niisip ko lang pumitik eh. Parang di ako nakipag-usap. For some reason, ganun ako. Kahit hanggang ngayon, ganun naman ako. Pero pagka siguro nakapahinga, ganun, nakipag-usap naman ako. Ayun. So, ibig sabihin, pagdating sa photo walk culture, Philippines versus Australia, yung mga peers mo sa Australia, mas aggressive talaga. Actually, Hindi ko alam kung yun yung tamang term pero the way you mentioned, kung paano mo siya nakwento, yung as in, paharangan ka talaga, ganyan, or Baka-assertive. Baka-assertive codes. Assertive. Yan. Yun, so mas assertive. oo, mas assertive sila kasi wala silang ganun na parang, sa'yo na yan, parang ganun. Wala Free sila for yung, all. actually, meron naman concept ng parang bigayan. Pero, like, for example, ako, gusto ko yung scene, tas siya, gusto niya rin yung scene. Silang dalawa kukuha dun sa scene, parang ganyan. Wala silang pake kung parehas yung ano nila, yung photo nila. Basta mukha na nila parehas, parang ganun ganun dito. Ayun. Basta wag lang coops, no? Basta wag lang, oops, kasi nakakasama ng loob. Ano yung definition ng coops pagdating sa photo walk culture yan? Meron kasi yung talagang Coops talaga. kumbaga, Ano yung kunyari, definition niya, no? may parang may scene na ako. Kumbaga, inaano ko parang inaantay ko kumbaga marinate kasi tawag ko parang mas maging natural flow ng mga tao, parang ganun. So inaantay ko na may okay na scene tsaka ako pipitikan. Tapos may pumasok ng photographer pero finlash niya, wala na, naggambala. So basically yung inantay ko doon na like sabihin nating 10 minutes or 15 minutes, nawala. Sino ba dito yon sa loob ng meeting? Wala din. Wala dito. Okay. Mabait mga Pinoy. Wala na tayong hindi, sa'yo na yan. Sige na, pitikan mo na. May experience kaming ganun ni Sir Artie, yung progress dun sa Manila. Tapos merong Sa Quiapo. sa Quiapo. Tapos may naka-wheelchair. Kinuha na namin ni Gabo eh. Tapos kinuha na niya rin. Pero nung after nung walk, sinabi niya sa akin, upload mo ba to? Sabi sa akin, Sir Artie. Sabi ko, hindi, sige, sa'yo na. Sabi ko. Kaya, ganun, mga Pinoy, mababait talaga eh. Yeah. Si Pat alam na kwento, pero mamaya mo na ikwento. Masisirang tao. But talking about ownership pagdating sa eksena, kung meron nga ba talaga. Kasi parang meron siyang thin line with etiquette or ethics. Ethics. 'Di ba? So, Hermano, anong masasabi mo between ethics versus entitlement pagdating sa isang eksena? Well, kung depende sa konteksto, no? Kasi kung with friends, ibibigay mo na lang or kung nakita ka na, dibs na, di ba? Parang ganon. Dibs, tapos shoot. Tapos pwede mo lang balikan I mean, walang problema. Patapusin mo lang mag-shoot patapusin mo lang ako mag-shoot, then bahala ka na. Or kung nakita ko may potential, pero hindi ko gusto ko ibigay sa iba, sa'yo na yan. Ito, papakita ko ka. Ito, may scene ganito. I think the etiquette is being courteous. You know? Etiquette meaning mag-give way ka, you yield. Or you want to encourage other people, there's a potential here, especially pag magbaguhan. That's etiquette. You know, you're giving. Ang ethics is may intention ba? If my intention is to get the best photo tapos hindi ko i-share, itatago ko lang, pero may nakakita tapos I'm protective of it, ang tawag nun, balasubas ba? Hindi. Ang tawag doon yung makasarili na. Selfish. Diba? Selfish na siya. Especially pag may competition na gusto niya sa kanya, pwede naman I mean, there's no real ownership talaga. Pero unahan lang talaga ang peg doon. But that's ethics. Merong strategy na I think one of the katambays before mentioned na yung grupo malayo na tapos babalikan niya.
and then doon siya maglilinger. Pwede yon because hindi na identify siya lang nakakita, pwede. Pero kung may nakakita tapos nakikita na mismo yung nagsushoot doon tapos pupuntahan ka sa harapan pa, gaganon pa doon sa camera, di ba? Gaganon, tapos isushoot. Tapos ang masama niyan, siguro gano'n, di ba? Gano'n, no? Di ba? Tingin pa sa'yo, no? Tingin pa. Okay ba? Ayan, tapos, di ba? Ganda, may action pa si Mano, no? Cooks yan. Di ba? No, may ganun talaga. Walang pasintabi ba? Ganun na lang, oh. Di ba? Okay lang. Sige. Okay lang. Shoot ko lang. Oh, di ba? Pambabastos na yun, di ba? Bastos yun, di ba? Harap-harapan. Tapos i-upload pa niya, di ba? Mauna siya. Mauna pa siya. Diba? Kilala ko yun eh. So, pero wala siya dito. Wala siya dito. Ayun. naging issue yun, di ba? Naging issue yun doon sa 2018 yata, sa BGC nangyari yun eh. Ay! Naku! Naalala mo yun? Naku! Juicy. FedEx juicy. yata yun eh, di ba? FedEx. FedEx. Paki-DM na lang sa akin. Juicy yan, juicy. So, that was a perfect example of ethics. Di ba? At nakakasira ng friendship yon. Ayun yung problema. So, kung ang ethics is to be respectful to each other para ibigay mo na pabuya na, kailangan talaga mag-usap yung dalawa. Di ba? Kung tolerate mo, bakit po ginawa yan, di ba? Mag-usap kayo right there and there, okay na, solve na, di ba? Kayo na. Pero kung dadalhin pa sa labas, it's something else. Pero going back, ayun na nga yun, ethics. The morality of it, di ba? Pambabastos, merong intention talaga, may maliciousness, may tendency to maunahan, masapawan for what? Being popular, yung ganon, yung motivation nila. Ayun, coops na talaga yun. Diba? Tsaka may mga taong ganon. We can't, and then we have to accept na mayroon talang ganon. Now, it's up to us on how to deal with it. Diba? Ayun. So, etiquette is the way you interact with people. Courteous. Tapos yung ethic is the parang, being human or may moral may standards ba of engagement, ganon, di ba? Naka-experience ba kayong ganon? May ganyan akong experience terms eh. Pero difference lang kasi kanina tumitingin ka abang ako hindi ako tiningnan eh. Pasok lang siya. Nag-shoot siya. Hindi niya ako tiningnan. Yun lang yung difference. Alam ko si Kevin may ganyang kwento rin eh. Yung masamang tumitig ba? Gago ka. Contest ata yan, contest. Yan ba yung sa contest? Oo, sa contest yun. Oo, sa mall yan, sa mall. Yes. Pero ang tanong, di ba, pag context ba, pwede ba yon? Or ang organizers would have di ba, good question yun, di ba? Would you allow others to do that pagka-contest? Or kailangan mas may ethics pag may contest? Ayun yung question. Di ba? Kung gano'n. Wala naman yung branch, feeling yung mga, anong feeling mo, Kiyo? Feeling ko yung mga ganyan, mga contest at yung mga photo walk, mas i-reveal lang yung kung sino ka sa tao eh. Doon ka makikilala talaga. Okay. Very subjective kasi pagdating sa yung Doon ka makikilala. ng rules. Depende kung sinong management o kung sinong board, parang gano'n. Kumbaga parang nagpakilala ka sa isang scene na yan, okay. Sa'yo na yan, pre. Diba? Papakilala ka, pre, dahil dyan. Akala mo bang ganda niyan? Sabagay, Kiyo, tama ka, no? Kasi, di ba, hindi lang sa pagsingit yung pag-setup rin, di ba? Nung pag-setup, may nanalo na nag-setup, may flash, etc. Pero wala naman sa rules yun, di ba? Na hindi pwede. Na-assume lang na street photography rules, di ba? Pero hindi naman, kasi hindi naman lahat street photographer doon. So, ayun. Parang nag-iiba din yung bigat eh. Depende kung ang ganda nung pitik. Pag katulad nung sa fencing, di ba medyo maganda kasi yung litrato eh. Di ba, Herms? So parang iba yung bigat eh, pagka ganun eh. Pero pagka hindi naman masyadong money shot, medyo nakakainis lang to kasi biglang sumingit. Di ba? Iba rin yung
Inisip ko lang yung Pinitikan ko rin yung scene na yun nung bumalik ako noon yata 2019 or something. Meron na same scene pero may nag-graffiti, may graffiti na. Iba Mas na- maganda yun sa'yo, Hermano. May May ethics pa rin, mano. baka mamaya bumagsak na naman tayo sa usapang OG ha. Nako, Diyos ko. Nako, Diyos ko. Ano, G? Di, mamaya, sige, mamaya. Bilis, ang bibilis kausap eh. May kukwenta pala ako. Sige, sige. Nangyari nung March. Nandito ka sa Pilipinas niyan? March ba yun? Kailan ba tayo pumatik? Kobe ng penitensya. April pala. April ba yun? March, basta March, April, ganun. Oo. So, pumitik ako doon sa penitensya. Tapos nakisingit ako. Tapos yung nakasingit, yung taong na siningitan ko, nandito, si Sir J. Jay! Yun yung first na Encounter meet-up nyo. encounter namin. Jay Si Melissa. Melissa. Jay Melissa. AJ. Tamo, hindi nga alam ni Jay eh. Hindi Hindi ko maalala. Pero ito yung nangyari. Hindi ko maalala. Pumipitik ngayon si Jay doon sa doon. Basically yung ginagawa, may corona ganyan. Yung nagpe-penitensya, gumagawa ng corona. Yun yung pitik niya doon, yung finilasya niya, yung kamay. Yung ganyan. Naalala ko na naalala. Tapos sabi ko, disingit akong ganyan. Sir, pasingit ako ha. Nung sumingit ako, malis na si Jay. Kupal ka daw kasi. Siguro sa isip-isip ko, sa'yo na yan. Hindi mo lang alam, kinausap kami ni Jay. Sinabi Oo. niya, sino ba yun? Sino ba yun? Sabi niya, sino ba Pwede to? mo Sabi ni Jay. balikan. Kunyari tapos na yung scene na yun, pwede mang balikan tapos parang tapos na yung picture na yung isa, ikaw naman magpipicture, ibang tira. Mas acceptable ba yun kasi sa sisingit na lang sa unahan? Sa akin, yes, Sherms. Mas ano siya okay. sa akin. Tingin ko rin kasi, pagka babalikan mo lang yung scene, parang completely iba na yung babalikan mo. Parang ganun, di ba? Or Pwede rin, oo. depende, no? Pero yung ginawa ko, acceptable ba sa inyo? Sinabihan. Jay, Basically, Tanong mo si Jay. Sa'yo, Jay. Tanong mo si Jay. Tanong mo si Jay. Basically, parang tinap ko si Jay. Sir, pasingit ako ha. Kumbaga Mark, nagbotohan kami kung gagawin kang admin. Si Jay, ayaw niya. Sabi niya siguro doon, kailangan ng public apology muna. Kailangan may posting na nasa white na brown. Si Mark, sabi ni Jay. Yung single. Naalala mo ba na ako yun, Jay? Naalala ko ng bigla. Kasi tag dito, ewan ko, para sa akin, minsan unaware din ako sa sa space kay. Meron na akong story na binubuo sa utak ko, tapos regardless na masingitan man ako, as long as nakuhanan ko yung part na yun, okay na ako, goods ako. So, sa akin parang hindi siya nagmamatter minsan. Pero siguro kung talagang pinagtuunan ko ng panahon, like, aantay ako ng 30 to 45 minutes, tapos biglang may sumingit lang. Ayun talaga, parang, ano naman to? Ba't dito? Nandito ka, parang gano'n. Ba't nandito ka? Naantay ko nga eh. Pag nangyari sa'yo yun, Jay, gawin mo lang, videoan mo lang. Tapos sabihin mo, papatulpo kita, pre, papatulpo kita. Ayun mo, tautin mo, pre. Pero wala pa naman ako na-experience na gano'n so far. So, ayun. Pero ang ganda nila, hindi ko naalala yun, Mark. Hindi niya tinake against you yun. Dahil, Naalala. Si Jay kasi Absuelto. mabuting nila lang si Jay, pre. As much as possible, gusto niya ng kapayapaan, pagmamahal. Yun ang gusto niya. Connection. Yan. ayaw niya ng talk. Yes, sir. Ayaw niya ng mga ganyang masyadong konti yung energy niya eh, para Sayang Gabi, Jay. oras. Tsaka madilim nun eh. Di talaga ako yun, Jay. Nakita ko lang yun. Joke lang. Ako yun. Siya 30 to 45 minutes. Buti na lang hindi 30 to 45 minutes inintay ni Jay yung Kundi lagot ako. Ba't ka ba nandito? ganun din eh. Pero in connection with ownership, this question I think para kay Kevin ito. Umpisa natin para kay Kevin. Kasi kasunod ng ownership, paano naman kung hindi lang subject yung pareho? Paano kung pati yung framing? 'Di ba? Saan magsisimula yung panggagaya or
okay lang bang gayahin yung Ako na naman. ng iba? Tanong mo na sa akin yan eh. Ito yung Sa topic. ibang episode eh. Photo walk culture. May ganito sa photo walk culture. So, tinanong ko lang ulit. Tapos, paikutin natin. This is outside sa photo walk. O comment na naman si Yeah, Daddy pwede- O niyan eh. Pwedeng... pwedeng outside or pwedeng inside. Exactly the same style. Ibig mo sabihin? I think Ayun so. ba yan? Pwedeng Rektahin ganon. mo na, sir. Oo, same style. Kunwari, may pitik ka na doon. Tapos bumalik siya, tinry niya yung pitik mo. I mean, yung pinitikan mo. With the same concept, the same style, the same technique. Makikita ng tao nun. Kasi ganito yun eh. Merong isang photographer dito, tinanong ako, way back in 2016 yata yun, 2015. Popular siyang photographer, wedding photographer. Tapos sinabi niya sa akin, nagka-problema kasi ginagaya niya na yung style. Maganda kasi style niya eh. As in really, really good. And signature na yun. So people, naturally, gagayahin. Diba? Ang sinabi ko sa kanya was, it's okay, let them follow. Kasi at the end of the day, sa'yo pa rin i-associate yung style na yun eh. So sabihin, maski pare-pareho yung style, sabihin, oy, shot to ni, ganito, style to ni. So sa kanya rin papunta yung acknowledgement. And the next strategy is, or tactic, kung ginagaya ka na, ibahin mo na a little bit yung style mo. Add on to it. So may particular advantage ka pa rin. So while everybody is following the old style, may panibago ka ng tweak or something na Ganda. masayahan pa rin sa iyo. Ganun. Ayun yung sagot ko. Diba? Naisip ko lang bigla, parang pwede ka rin kasing matuto through imitation. But, kumbaga, yung sinasabi ni Herbs kasi is, you learn through imitation, but then, you add your own interpretation. Oh, pero this case, yung original owner, yung mag-a-add ng sarili niya para maging okay. mag-differentiate. Kasi kung ginagaya na lahat ng style mo, 'di ba? How do you differentiate yourself? First, na-associate ka na dun sa style na yan, so walang problema. 'Di ba? Style pa rin to ni blah blah blah. And then kung if na-bother talaga yung photographer na yon, just add a little bit more para merong advantage ka pa rin in terms of nag-evolve ka. Yeah. While everybody's copying your style, nag-iiba na sa'yo, would be better. Parang reverse na yon. Ayun. Pero yung iba kasi, di ba, pwede nilang sabihin, it's not copying eh, it's inspiration eh. Kaya ako siya ginagawa. How do you differentiate inspiration versus copying or imitating? Well, copying verbatim or per style is virtually impossible eh. Kasi hindi mo na eksakto yun eh. Pero may mga semblance. It's only copying pagka carbon copy, kumbaga. Inspiration is more of you're taking inspiration from that and then still adding your own, di ba? Pero for me, as part of the ethics of it, well, no one can say kasi pitik mo naman yan, original ganon. What I tend to do is to acknowledge kung saan ko nakuha yung inspiration na yon. Like, this style is like that, di ba? Para mabigyan siya ng what do you call that? Acknowledgement. And then, if I give that often alam na nung nag-acknowledge, na-acknowledgean ko na I'm doing this as inspiration habang nagpa-practice pa ako that particular style. Pero, I mean, people can be inspired eh. Copying is another thing. Yung 1:1, di ba? Yes. Pero pag kinlame na niya na sa kanya nagsimula to, iba na yon. Gago na yon. Joke. Ang question ko din dyan pati, kasi since nabanggit ko, kung kinlame, pag sinabi mo bang signature style mo yun, kinlame mo na ba siya? Or that's just your signature style? But you're not claiming na ikaw yung nauna? It's the people who are going to say it eh. Style mo yon, pero it's the people who are going to be the one, uy, shot to na gano'n eh. Yes, yung viewers mo. Kasi hindi mo naman, alam mo na ba yung signature style mo? Unless another person would say, ito yung pattern, di ba? Ito yung pattern, ito yung style mo. Pero
inherently, hindi mo alam kung ano talaga style mo without the help of other people. So, ang tao na magsasabi nun na ito yung style mo. But if you're intentional na ganun talaga yung style mo, well, you can say it, but ownership, I don't think that you can claim ownership with that. Yes. So it's different. I mean, signature style is different from owning the signature Yeah, style. Or I think so. You may have a signature style, but it's not an ownership unless papatent mo. Yes. Mm. very Which I doubt kung ipapatent because ang dami requirements. Yes. Requirements doon. Dami requirements doon. So you can claim it, and if people say na yun yung style mo, then ayun na yun, di ba? Sila magsasabi. Naalala ko tuloy, sorry Sige lang. go. Naalala ko tuloy may nag-message sa akin na parang, it's a photographer lang din na nag-message sa akin before, I think 2 years ago sa Instagram, na parang sinasabi niya na ang tawag doon, I took inspiration from your work. So, syempre flattered ako. Parang, ay, wow naman. Ah. Pero sabi niya na, pero I enhanced it a bit. Tapos, parang sabi ko, that's good, di ba? Na parang, you took it as an inspiration, parang yung parang I'm happy na na-inspire ka sa work ko, tapos you took it to a next level. Tinignan ko rin naman na parang, uy, maganda ka. Tapos sinabi niya na, I would like to patent this. That patented composition of Patent. I-patent mo mukha mo. Gusto ko lang din kasing itanong kay Herms and sa inyo. Gusto ko lang i-clear yung air kasi nga merong mga nagiging issues about copying, signature style. So at least 'di ba? Very very insightful yung Ito example. Ang tanong ko, Kobe, satisfied ka na ba? Hindi special, hindi to SP related portraiture. Naalala nyo in 2012 or earlier, mga 2000, naalala nyo yung mga mata na bubuhay? Yung pinopost process yung mata tapos kumikining yung iris. Diba kay Edwin Loyola yata yung style na yon. Tapos ginaya ng ginaya, diba? Pero hindi ko alam kung Edwin Loyola ba yon? I forget, I might be wrong, don't quote me. Pero basta merong signature style siya na yung sa mata, ine-enhance niya post-process. Tapos everybody started copying it. Pero people still associate that with that particular photographer. So parang yung ownership kung naapektuhan yung photographer na yon, dinemanda na lahat, di ba? So, hindi na dinemanda. In fact, it might have helped him pa nga kasi sa kanya pa rin na-associate yung style na yon, di ba? So, wag na masyadong maging sensitive yung may-ari ng signature style because flattered pa rin siya na ginagaya siya, di ba? Ginagaya yung style na not exactly one is to one, pero he must be flattered. Now it's up to the signature style owner kung gusto niyang ibahin a little bit and be better, sa kanya na yon, di ba? Flattered ako eh. Di ba? Kung flattered, like Alex Webb, pissed off ba si Alex Webb na yung suffering of the light is being copied by a lot of people, di ba? Na yung ganon, the light and shadows. Ganda I don't think he loses sleep over that, di ba? Ganda ng analogy. Comparison. Diba? Parils, Jay. Parils, Sorry, hindi ko na timestamp. May mga ilan ako na timestamp pero babalikan ko na lang. Para sa'yo, Jay. Yun, very, very insightful. Parang nagkaroon lang ng clarity. But for me kasi parang naisip ko lang, may mga tao kasing sobrang fixated na parang, sino ba talagang nauna? Di ba? So, kaya ako siya titanong for clarity about that topic. No, also for our listeners din, di ba? Yun. Pero, yun nga, nabanggit na rin kanina, no, isa sa mga napapansin natin, dahil nga, meron bang karera matapos ang photo walk? Kasi parang, nag-uunahan eh. Bakit laging merong nagmamadaling mag-upload? Tingin ko kasi yung iba
Yung kaya sila nag-photo walk para sa, alam mo yun, may ma-upload sa social media, mauna dun sa litrato, ganun. Kumbaga parang yun yung goal nila is maging, sino bang sikat ngayon na photographer? Kiyo! Maging Kiyo sila. Ayan, mga ganun. Boss. Ah, Ibig sabihin si Kiyo, agad-agad ba nag-upload? hindi. Hindi ko naman yun yung sinabi ko eh. Ginawa lang naman ako example. Example lang. Ako lang Oo, example. ginawa lang si ako Kiyo example. eh. Kunwari lang naman Naman na. daw. Galing ako sa sakit, hina-hotseat mo ako. Sige, sino bang tatanungin natin? Si Bench naman. Si Benj ulit, si Benj. Inisip ko kasi, ano naman siya meron namang pros and cons. Pero ano lang yung mga nagiging reason kung bakit may mga tao na nagmamadaling mag-upload. So tingin ko relevance dun sa event. Yeah. Para sa akin kasi, kumbaga may mga ganun akong photo walks na nag-upload din ako same day or next day. Kasi parang it's rather pointless kung mababawasan yung value eh. Independence Day, magkakasama tayo. Yeah. Next day nag-upload ako. Or Hindi same day naman. yata, diba? Parang kung i-upload ko siya 1 week later, doesn't make sense, di ba? As much, di ba? Parang napanis. Oo. Pero kung halimbawa, like yung mga pitik ko nung April, hindi ko pa rin nare-release hanggang ngayon, okay lang. Pang personal stuff ko naman yun. So, okay lang. Pero, yun nga, depende sa event. Like, recently umatid ang workshop, of course, to thank yung Jasper Tejano, di ba? For the workshop. That's yun yung reason na okay, these are my shots, thank you rin sa workshop mo. So yun, depende sa reason eh. Pero kung halimbawa, yun nga, babalik tayo doon sa mga napag-usapan natin kanina na gusto mo i-claim yung eksena kaya ka nagmamadali mag-upload. Iba yun. So, again, it's a matter of intent. Pero yun nga, hindi naman lahat na express yung intent dun sa mga ginagawa natin. So, yun. So, tingin ko, it's your personal values na to drive yung mga actions na yun. So, yun lang. Yun sa akin. Gusto ko mag-add. Kasi parang naka-classify rin ako paminsan kasi ng mga peers ko na parang ang bilis mo naman mag-upload. Pag kunwari may kasi kunwari Independence Day, di ba? O ora mismo pag-uwi ko pagkatapos ko tignan pinopost ko kaagad. Parang isa rin ako sa mga tamad mag-edit. So parang okay na to, sige, go na, ipopost ko na lang to. Parang nag-align din siya dun sa sinabi ni Ben, dun sa relevance din dun sa actual day itself na yun. Pero may mga times kasi na parang kunwari na parang say for example, I went outside and na parang may nakita ako ng mga gantong shots na parang sobrang tuwang-tuwa ako, na parang sobrang excited ako i-share. So, napapost ko siya agad. So parang wala pang, kahit kunwaring nasa photo walk or kunwari nag-break lang kami, kunwari meron kami downtime, nakasync na kasi siya usually, yung setup ko, nakasync na sa phone ko na pwede ko na siyang i-check on the fly pag kunwari kumakain and all. So, parang siguro gusto ko to, parang ganyan, parang na-excite ako na parang pinopost ko siya kaagad para, well, sa excitement ko lang din. So, dun na pumapasok din na parang may mga na kaya din ako mabilis mag-upload. And syempre, kasi gusto ko rin pakita sa misis ko na pinost ko na, check mo yung next, check mo yung post ko, ganyan. Tignan mo nga, ganyan. Tapos syempre, siya rin parang parang titignan din niya yun, na parang, ay, wow, oo nga, ganyan. Tapos parang, ano pa ba? Yun lang din naman mabilis na talaga ako mag-upload. Pero, kung speaking of dun sa ownership, parang siguro depende na rin din siguro dun sa tao na yung dun nga, dun sa intention niya na parang is to claim something na uunahan ko to para ako may right na magsabi na akin to, ako na una, the rest wala, ako yung nauna, ako yung OG. OG. So, ayun, parang
Sa akin ng kanya-kanyang trip eh. Depende Yes, po yes, sa yes. situation din eh, 'di ba? Parang kung kailan mo gusto ilabas yung gawa mo, parang okay lang kasi doon ka nagiging masaya kasi in the end kasi parang you are also fulfilling your own happiness din eh. Mm. So, hindi ako masaya ako, kaya ako share agad. So, tsaka para din masabi nila ng mga kapatid ko na parang wala ako sa bahay, hindi nila ako pwedeng utusan. So, so ayun, yun yung akin. But, kung kunwari sabihin natin, you're excited and everything, ipopost mo siya agad, does it mean na you're also posting for engagement? Are you also posting for validation? Sa akin kasi, kaya ako siya pinipost din kasi agad. Wala lang, just to share. I don't really, I don't dwell much kung meron siyang engagement eh, or kung kung nagustuhan din nila ba, or kung maraming views. I don't look at the metrics. Kasi parang, yun na nga, as mentioned earlier, parang it's for my own self-satisfaction lang din talaga siya eh. So parang ako, siyempre, prioritize ko yung satisfaction ko. And siyempre, kinashare ko siya para makita din ng family ko na yung mga shots ko, 'di ba? Parang yun yung nagiging the rest wala na eh. Yung hindi ko na tinitingnan yung iba eh. So, syempre kung nakita niyo rin, 'di ba? Parang oy, kung na-appreciate, hindi nakakatuwa. Pero sa metrics hindi. I don't really wala akong care talaga doon sa metrics kung yun nga sa views at likes and all. So, hindi ko siya tinitignan. Actually, paminsan nga parang in-off ko na kasi nadidistract lang ako. So, Tulog yung notification mo. No? tulog. Naiirita ako paminsan eh. Parang ano ba? Eh, wala na magla-like sa post. Pero may era ka na ganun eh, no? Na parang Oo. naghahanap ka ng validation talaga. Yes. Kahit ako, Especially when you're ako starting dyan. out. Na? Pag nag-start ka talaga eh. Parang kung if you are starting out na so wala ka pang other sources of na mapapagkuhanan ng feedback, yun yung una mo ka talagang titignan eh. Mm. And Oo nga, sometimes maganda. it's a trap. 'Di ba? Yes. It's a trap Ang paminsan eh. Signet ko lang yung kay Rap. Ang ganda nung sinabi ni Rap na parang doon ako kumukuha ng idea. Kasi ako talaga nag-start ako, wala talaga akong kilalang sikat na photographer, mga street photographer. Tapos hindi ko naman alam pa yung mga ethics, so on and so forth, ano yung mga do's and don'ts, mga ganun. So parang nung nagpo-post ako sa Instagram ko, parang doon ako nagkakaroon ng idea. Ay, may tama pala akong ginagawa. Parang ganun. So parang nagkakaroon ako ng direction din. And then sa pagpo-post siguro tag dito, siguro kaya ako nagpo-post after event or after ng photo walk kasi parang mas ayaw ko mawala yung apoy ko. Kumbaga parang doon ako nagkakaroon ng parang sinisiga ako, parang gusto ko lagi akong active, ganon. Kasi kapag hindi ako active, parang hindi siya nagme-make sense sa akin. Parang, okay, nakakuha ako ng photo, na? So, parang ganun. Parang same lang din siguro kung may sarili kang printer sa bahay nyo, na parang pag-uwi mo, agad i-print yung photo mo. So, sa akin, parang ganun ko siya nakikita na parang kailangan i-post ko sa social media kasi yun yung nagbibigay sa akin ng apoy. So, same din. Pero iba pa rin yung feeling ng printed materials. Para sa akin, parang ganun ko siya may ihambing. Kaya nagpo-post din ako sa Sockmail. Ayun. Paano naman ngayon, Jay, nasikat ka na? Kasi kanina binanggit ko. Di ba? Paano ngayon Oo, sikat? sobra. May electronic billboard ka nga eh. Ang next kong tanong dyan, sa loob ng meeting na to, sinong pinakasikat, Jay? Jamie Lisa. Yan. Jamie Lisa pa rin talaga. May malaking billboard. Oo, laki ng billboard. Pre, pinatayo namin sa harapan ng billboard para siyang anak eh. Nagmukha siyang anak. May tanong ako dyan sa sikat-sikat na yan. Paano mo ba Ako na masasabi? nahihiya eh. Ano yan, boss? Sige, boss Kev. May tanong. Paano mo ba masasabi na sikat ka na? And pwede mo bang sabihin na successful ka or magaling ka pag sikat ka na? Pre, hindi lahat ng sikat magaling. Hindi lahat ng sikat may ambag. Hindi lahat ng sikat may tira. Yun yung mga nakita ko.
Pero kung wala naman kasi silang like ginagawang parang or tinatapakang tao para sumikat or what, eh go lang kung doon naman sila masaya. Yun lang naman yung sa akin. Sa akin naman, personally, Kuis Kebs, parang, Galing sa sikat. Sige nga, Jay, ano? Yeah, sige. Yeah. Based sa personal experience nga, pre. sa akin Yeah. talaga yan. Sa personal experience ko, hindi ko masasabing sikat ako. Parang hindi yun yung yung direction ko, hindi ko nakikita yung vision ko doon. Siguro nagmamatter sa akin na yung sabi mo successful, mas nagmamatter yun. Kumbaga parang, kasi ako nung 2024, nag-set ako ng standard ko na dapat 1 year, meron ako isang photograph na ma-exhibit. So parang nag-level up yung yung goal ko. And then, so on and so forth. Siguro yung pagiging artist residency, hindi ko talaga ine-expect yun. So, bigla akong na-shutdown kasi, ewan ko, na-overwhelmed din ako talaga that time. Parang sabi ko, tapos na yung yung goal ko. Parang nandito na ako sa peak ko eh. Wala kang pakialam sa sinasabi ng tao. Basta sa akin, tapos na ako. Actually, na-open yung teaser mix kasi parang gusto ko talagang magpahinga muna ng sobrang tagal. Pero ayun nga, parang energy niya pa rin ako na, hindi, kumuha ka lang ng photo kahit di mo i-post. Simula kahit huwag mong pakinggan yung sinasabi ng iba. So, ayun yung nakikita ko na parang hindi nagmamatter sa akin yung kung gaano talaga karami yung likes, yung shares, yung reaction sa social media. As long as na meron kang isang goal na gusto mong ma-achieve that in a specific time. So, yun yung nagmamatter sa akin. Kaya nung after nung residency, kaya lagi kong tinatanong sarili ko, what's next? Ano pa yung kailangan ko pang gawin? So, parang doon ako tumitingin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa makita yung sarili ko na ano pa ba yung Kailangan next mo na dito. magjowa. Yun! Yun! Next, Jay. Ayun lang. May mga prospect naman daw eh. May mga prospect naman daw. May mga prospect. Name drop, name drop. Hindi, wag. Masisira. Wag. Masisira yung diskarte. Huwag magitin. Bawal. Kailangan ba sa next capture na tambay natin yung magpa-pop na ng balon para kay Jay? Ay, Yeah. Napunta pa nga doon. Pero yun yung akin. Sagot. Parang mas nagmamatter sa akin yung sarili mong goal sa sarili mo as a photographer, hindi siya dun sa kung gaano ka kasikat. So yun. Yun din, to add lang din kasi, parang, pag sinabi mo kasing success, it's very, very subjective. So, yung definition ng success, magkakaiba tayo. Yes, subjective So, talaga siya. kung sabihin kong para sa akin, successful ako ngayon, siguro, yung meaning ng success para sa inyo, sa iba din. Ganda. Pag isang oras ako nasa banyo, tapos ang sarap ng Success ka! Yo! Yes! Diba? Pero going back dun sa pag-upload, 'di ba, kaagad. Tama 'yun, yung relevance nung event, right? Or if content creator ka or vlogger or something, you need to have content every time. Parang everyday dapat meron. Yung iba, FOMO, fear of missing out, kasi kailangan ma-associate sila doon sa what do you call that? Doon sa event na 'yon, or kasi like sinabi ni Benj na pwedeng parang wala na, kailangan i-post na kasi papanis na siya and everything, no? Pero that depends also kasi ang iba mahilig talaga, mabagal lang talagang process nila. It takes months, it takes years. Pero tama kasi hindi naman nila hinahabol yung maging relevant doon sa particular. Ang relevance is yung ability siguro to be able to edit, to share properly, na pinag-isipan bago i-share, ang ganon. So why people, because they want to do it, they want to feel part of that event, diba? Yun lang nga, maumay ang mga tao kasi puro ganon naman nakikita. Tapos pag mag-dump pa ng 70 to 100 pictures, diba? Parang hindi na nasasala. Kumbaga, and would they still even remember kung anong shoot nila after posting it? Probably sa memories, pero exactly hindi natin alam. Pero kanya-kanya yan. Pero mostly it's really for relevance and for sharing.
Dahil masaya lang sila to share kung ano nangyari. They want to be part of it. There's nothing wrong with that, di ba? What would be wrong is that ano ba? Wala. I don't think there's anything wrong with it. I mean, sige lang, post lang. Yung iba nga, akala nasa abroad pa ako kasi 3 months. 3 months natapos yung posting. Akala ko din eh. Isa na ako doon. Diba? Tinanong ko nga si sa Mark. Manila ka. Hermano, tinanong ko si Mark, sabi ko, invite natin si Hermano. Pwede bang tanungin kung nakabalik na siya ng Pinas? Hindi kasi nagbabasa eh. Noong March 2026. Pero masaya, I like it eh. I take my time, di ba? Parang ganun. Nasa Semana Santa pa lang ako, di ba? So it's a matter of choice and editing, and I want to marinate it. Yung ganun ba? So, pero nung dati, every time, mga baguhan pa lang ako, post lang ng post, di ba? Maski madaling araw, basta i-post lang, okay na, di ba? Pero nag-mature na ako eh. Ano na yan? Ano tawag doon? Mas mapangahas na role. Pinakikilala. Ngayon naman, kasi napag-usapan na natin yung copying, inspiration, ethics, no? Tapos yung mga mabibilis mag-upload, ano yung reason behind it. Now, bilang mga independent creatives, paano ba natin mapoprotektahan yung art natin? Or sabihin na natin, yung art ninyo. Paano nyo siya poprotektahan? But, ang question kasi, paano mo masasabi na pag-aari mo yung isang litrato? Pag may watermark, Sobrang tapos na yung era ng watermarking. Dali nang tanggalin sa Photoshop. Lightroom nga lang, isang erase tool. Siguro sa akin, sa experience ko ngayon, parang kung paano mo papahalagahan yung sarili mong artwork, siguro yung story nun, kung paano mo siya nakuhanan. Kasi base kasi sa pag ako kasi pumipitik, dati pitik lang ako ng pitik eh. So parang nag-iiba yung yung style. Ako naman ngayon parang nag-o-observe muna talaga ako, observe, tapos gusto kong i-feel yung environment hanggang sa parang nagbi-blend na ako dun sa crowd na parang kasama ako dun sa nangyari. Hanggang sa kapag nakakuha ako ng magandang photo, maalala ko yung experience. Kumbaga, parang kaya ko siyang i-detalye, kaya ko siyang ikwento ng mahaba. So, ayun, sa akin. Kung paano ko siya Parang may patunay ka through your stories. Pero add ako na parang technical side kasi mahirap eh, 'di ba? Parang hindi 'di ba? Kasi we're in the internet age, 'di ba? So bilang nandito na tayo sa age ito na parang madaling mag-save, mag-screenshot. Kahit ano makikita mo na online, there's AI that can get your photos pagka shinare mo na everything na sinend mo na online, parang nandun na yung alam mo na dapat na magagamit yan, ma-share yan. At even madadownload na eh. We are in the modern world na, di ba? So parang, yung iba, I asked this question kasi sa iba din eh, na parang is there a way ba, na parang may ma-take ownership mo yung sarili mong photos? Parang sinabi nila, sa technical side to na, upload ka ng low resolution. So parang, talaga? Kasi, di ba, parang, andun pa rin yung photo mo, pero yung low res ang makukuha nila. 'Di ba? So parang hindi nila mapiprint ng maayos 'yon, hindi nila ma-manipulate ng maayos. So, 'di ba parang kung iisipin na lang natin na parang it's one thing that you can do, pero dapat tanggapin natin na since we are in this modern digital era na parang may limitation na yung control natin dito sa digital space na to. So, maganda rin siguro isipin, ito yung labas dun sa technical side. Maganda rin isipin siguro na yung totoong art or yung process mo bilang as a creative, di ba, photographer, yung
kunwari your own, yung parang yung the very technicalities kung paano mo kinuha yung photo, yung pag-abang, yung saktong timing, yung paningin mo, or di ba? Pag may kumuha ng photo mo online, di ba? Ang iisipin mo lang din, they only took the pixels, yung, di ba? Pero hindi nila makokopya yung mata mo, yung utak mo, and yung paano mo dinirect or kung paano mo binuo yung scene. Ganda. So, mas nakakapanatag ng loob yun. Kasi di ba, it's, as I mentioned earlier, we have to accept the reality na gano'n lang ang makakuha nila yun eh. Pero kung gano'n yung mindset mo na instill sa sarili mo, malilesen yung parang worry mo na pagka kinuha nila na parang makukuha nila, matadownload nila to, hindi talaga ako protective, gano'n, di ba? So, ang isa sa mga mapapayo ko na, di ba, just keep on doing what you're doing. Di ba? Parang, ito nang additional small layer na lang siguro yung pag-upload ng low-res. So, para hindi nila talagang mamanipulate yung mga photos mo. Pero, you have to keep in mind that they did not get your vision. They only got the pixels. So, yun ang isa akin. Yung pag naisip ko yun. So, yeah. Kasi marami ka pang magagawa dahil sa creativity mo. Hindi nila makukuha yun. So, yeah. Mag-print ka na lang, di ba? Huwag mo na i-share sa social Huwag mo na i-share. Print mo na lang. Pwede Tapos rin yun. picturean mo na lang yung print na malayo, di ba? Saka mo i-upload. Yun din. Yun din yung sinabi ng iba. Print it out, hang it up the wall, picture mo dun yung wall mo na doon. Di ba? Lumayo ka na lang. Gastos lang nun. Yeah, collage mo na lang. Pero ang Para ano ko mas dyan, mababa yung quality. ang ano ko dyan, Mark? si Kevin nga hindi nyo nakita yung mga photo niyan dun sa buong photo book niya, nakopya eh. Ano yan? Sorry. Ulitin mo. Nagtanggal lang headset eh. Nagtanggal lang headset. Kasi sabi nilang, hermano, ano daw, mag-print daw, tas tsaka picturean, tsaka daw i-upload. Sabi ko, ikaw nga, naglabas ka ng libro, hindi mo pinakita sa lahat, tapos nilabas mo sa libro, tas kinaya yung libro mo. Gago kayo. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Ako din, hindi ko rin alam yun. Tumatawa lang ako. Kasi Ako yung gumagaya. Kahit ako, tinatry ko yung mga shots ni Kevin. No, Nakasagot si Kevin. Na-hotseat ka na naman, Kev. Oo, I-attempt ko rin. kakagaling mo lang, pre. Kung gagayahin, kung kokopyan eh, 'di ba? Doon sa yeah. NFTs, 'di ba? I mean, may kumita na ron, tapos na yan, where is it now, 'di ba? As in pixels lang siya, pero pinagkitaan yung pixels, right? Sa blockchain and everything. Pero right now, where it is. So, panahon lang yan. They tried it out. Maybe it worked, maybe it did not, 'di ba? Pero kung talagang kokopya nila yan, wala namang magagawa eh, 'di ba? Ayun na lang yun eh. Pero you can protect yourself. You can protect yourself at least kahit papaano when the kaka or the pupu hits the fan, 'di ba? I mean, pwede naman. Especially pag nananalo ng contest, yung ganon. Tapos maraming ganon, may maraming mga magagaling na nung umpisa grabber sila eh. As in, really, they grab, tapos nasita, tapos nagbagong buhay. Ngayon, they're enjoying. So, it depends. Kokopyan talaga, kokopyan. There's no ownership now in this world unless na talagang hindi mo i-share. Di ba? Huwag mo maski yung photo nung photo book, huwag mo na i-share. Di ba? Pakita mo na lang yung album mo. Ito. Dali mo na lang, may backpack ang dala, lahat ng pictures mo andun. Ito yung day ko. Yan, diba? Pwede. Protektado talaga eh. Protektado talaga. Protectodo yun. Protektodo. The grabbing. Diba? Doon sa grabbing part, may natuwa rin ako actually. Kasi yung the community itself, sila na rin yung nagko-call out. Sila Diba? pa yung So, magsusumbong sa'yo eh. Sila pa yung magsusumbong sa'yo at sila rin yung na magko-call sa kanya na hindi mo photo yan. Diba? Parang yun yung part din ng age na to na nakakatuwa lang din.
Yeah. So, ayun. Actually, may kwento ako dyan sa photographing na yan. Meron isang group sa Facebook. Si Kevin na naman to. Nagpost na naman nagpost si Kevin ng isang set. Daming likes, daming ganyan. Tapos, doon sa same Facebook, may nagpost nung same set ni Kevin. Tapos iba yung pangalan. Tapos ang dami nag-call out. Naalala mo ba yun sa No Ordinary Eyes? Oo, naalala ko yun. Parang ilang beses? Parang 2 beses yata ginawa yun. Parang 2 beses na flag yung Yung tricycle ba yan? yung set nun, yung Let There Be Light ko na set. Let There Be Light set. Kita ko rin yun. So, ganun kagaya-gaya si Kevin. Kumbaga ganun feeling ko yun eh. Commendation yun na Oo. ginagaya nila eh. I mean, kahit yung photographing, di ba? Kasi Oo. na-impress sila. Photograph ko nga to. Walang ginrab. Oh, ginrab eh. Ginrab sa kanila daw yun eh. Yun nga. Mabalik lang ako sa photo walk. Mas gusto niyo ba mag-solo, duo, o grupo? Ako Herms, lahat yan gusto ko kasi lahat yan iba-iba ng dynamic eh. Ikaw pa. Oh, Iba yung dynamic po. Hindi, I mean, iba-iba yung, ako kasi nasanay ako ng meron akong kasama na lagi. Pag mag-isa ako malungkot, hindi na kaya nung music ko eh. Usually kasi nag-earphones ako pag mag-isa para, alam mo yun, para di ako mabore. Ha, ano? Iyak ka ba? Minsan, teary-eyed bro, tinatago ko pag umuambon para di halata. Ikaw palagi sa puso ko. Ah! Yeah! So, ayun, yun yung ano ko, yun yung ano ko dyan, comment ko. Kahit ano ako dyan. Ayun, kayo lang sumagot dyan. Ako kahit ano eh. Ako. Sige. Kayo. Ayun. Ako paminsan, gusto ko solo. May mga times na gusto ko 3, 2. May mga times na gusto ko rin na group. Pero pag nasa group ako, usually, nag-heads up na ako na baka mawala ako bigla sa grupo, baka kumalas ako. Kasi paminsan, pag nandun na ako Sa zone zone mo. ko, nasa zone ko, hindi ko na alam na kumakalas na ako dun sa grupo. So parang, pero masaya din na may kasama. Especially, syempre, di ba parang you have the resources na may kantuhan kayo, may sharing kayo. Pero kunwari may times na parang gusto ko, may aim ako na may makuha ako na something. Mas piniprefer ko na mag-solo o at least duo man lang. Kasi yung nangyayari, pag nasa malaking grupo ako, tapos sobrang natuwa ako, wala na talagang puro kwentuhan na lang yung nangyayari. Minsan ganun nga talaga nangyayari. Ako, guilty ako dyan. Alam nila yan, ni Kevin, ni Kiyo, and mga madalas kong nakasama mag-photo walk. Minsan talaga, more on socialization na lang ako eh. Mas marami yung kwento kaysa sa shutter count. 10 shots lang pala ako kanina. Tapos puro kwento lang talaga. Kung hindi man puro kwento, puro kain. Yun. Di ba? Ay, yung iba, gusto mag-solo o mag-grupo or si Jay or si Mark saka si Bench, ano yung ano? Ako, kung gusto ko talagang gumawa ng litrato, solo ako. Pero kung pag nasa group ako, ibig sabihin nun, ready ako na wala akong uwi. Pagka umattend ako ng mga photo walk na ganyan, ready ako na wala akong uwi. So, ganun lang. Kung gusto ko ng sarili kong photo na, alam mo yun, minsan gusto kong pigain yung utak ko, solo talaga. I-add ko rin doon, same ako kay Kevin din eh. Although lately lang ako nagso-solo walk talaga, pero definitely pag solo kasi para sa akin mas merong kang focus. Kaya kumbaga mas madali kang ma-in the zone kaysa pag yung maraming kasama, maraming kwento. Pero I think it would also help din kasi in differentiation. Kung kunwari bago ka sa lugar, parang mas madali kang ma-acclimate kung meron kang kasama kaysa pag solo ka. Diba? Tumatapang ka. Mas tumatapang ka eh. Mas nagkakaroon ka ng lakas na loob na lumapit sa subject. Unlike pag yung solo ka, ako may pakiramdam akong gano'n na pag kunwari, marami akong kasama, lumalakas yung loob ko na lumapit sa subject. Unlike pag solo ako, minsan hesitant ako eh. Papakiramdaman ko talaga kung ano. Pero pag marami, wala. As in,
harap-harapan, okay lang. Parang yung energy nagbabago eh. Strength in numbers, kumbaga. Parang ganun for me, Erm. So, Maganda yung na-mention mo yung pagbago kasi 'di ba lately sumasama na ako 'di ba? Kasi hmm. sabi ko isama ako kasi first time ko diyan. Usually ginagamit ko siya as a stepping stone doon sa area eh. Na parang makita ko muna kung ano doon. Wala akong expectation na may makukuha akong kuha or pitik doon. Pero mas tumataas yung confidence levels ko Yes. pag bumalik na ako doon kasi Oh. nadaanan ko na siya. Na parang kumbaga parang pag first time ko sa area, mas marami yung visual notes ko kaysa dun sa actual pitik ko eh. Kasi parang yun nga, parang ina-acclimatize mo pa yung sarili mo dun sa lugar eh. Para the next time na bumalik ako, if ever naman na babalik ako, either solo, duo, or nasa group, meron na akong idea on what should I expect. So, ayun. Gusto ko malaman yung sagot ni Benche kasi ito, nag-365 to eh. Kaya, So, yun sa akin yun nga. Since may 365 ako, daily ako nag-shoot. So, yun yung solo ko. Pero yung solo ko na yun, mabilisan lang kasi yun eh. So, parang yung practice na kahit para sa 24-hour project last year. So, every hour, ganun. Pero gagawin siya na daily. So, parang mabilisan lang siya sa akin, madalas. Kasi despite yung inidisiplina na nandoon, limited pa rin yung time eh kasi may daily obligations. So, yun yung solo time, pero iba pa rin yung solo time na nakapag-photo walk ko na dedicated time. Na sabihin natin wala kaming lakad ng weekend and may free time ako na mga 1-2 hours. Photo walk ko yun. So yun, mas makapag-focus ako. Not necessarily na may gusto kong i-try, pero mas nagiging immerse ka eh. So iba yung experience. Pero iba rin yung experience na duo. Yun nga. Kasi yun nga, lately si wife din, kasama ko mag-photo walk. So like kanina, magkasama kami. Iba rin. Maigi yan. Tama yan. Na, kumbaga, pareho kami nandun sa lugar. Of course, mas cautious din ako dun sa paligid namin. And iba rin kapag yung kaduo ko, like kayo, na alam kong kaya nyo naman din yung sarili nyo. Mas papasok dun yung kay Kobe na parang lalakas lang yung loob mo na okay, kahit anong mangyari, may backup ako. Diba? So you can try more things. Kasi pag yung sa group, para sa akin, sa tingin ko pinapakiramdaman ko rin. Like, feel ko ba ang pumitik ngayon talaga? So, pwede akong bumukod pag ganun. Kasi kaya ko naman yung sarili ko eh. Pero kung halimbawa, medyo gusto ko rin maipagkwentuhan lang, then, yun, kwentuhan na lang, di ba? Kasama lang ako, pipitik ako every now and then, pero same sa inyo, I won't expect any good output. Pero kung meron, hindi meron, bonus na yun. Pero parang I'm in it for yung socialization na lang. And that is also a fun thing kasi hindi naman lagi nangyayari yung big groups na sama-sama tayo. So, pero halimbawa, yun, yung na-experience ko rin sa workshop, siyempre yun din, medyo big group, di ba? 11 kami, 12. Pero hindi ko naman sila masyadong kilala. So, pinakiramdaman ko lang, kailangan ba nila ako doon? Sinabihan ko actually si Jasper, gusto mo backupan kita to assist the group. Pero ultimately, nag-solo na lang ako. Mas naging immersed din ako sa scene. Kasi bagong lugar eh. So I wanted to explore it myself. Tapos yun, na-familiarize ko yung sarili ko after one run na ako lang mag-isa. Tapos doon na lang ako sumama sa kanila. So you can do both depending on the time that you have eh. Pakiramdaman mo na lang siguro. Kasi yun nga, para sa akin, I don't need parang 4 hours. Kung may ganun, di why not? Pero kung wala naman, okay lang. I'll take what I can. Yeah. Si Mark, 'di ba, nasa Australia ka, 'di ba? May grupo ka ba or ikaw lang mag-isa? Actually, Prefer mo ba ngayon mag-isa? sa Australia, mas mahilig ako mag-isa.
Kung for some reason, as in umiiwas ako sa mga photographer. Kasi feeling ko, pag may kasama akong photographer, nag-iiba yung flow nung walk ko. Nag-iiba din yung vision ko minsan. What I mean by vision, minsan kasi, ano, mapagbigay ako. So, kunyari, may nakita ako. Tapos gusto niya, bigay ko sa kanya, parang ganyan. So, mas gusto ko dito sa Australia, mas gusto ko nung mag-isa ako. Pero nung nasa Pinas din naman ako, parang feeling ko preference ko rin talaga na mag-isa. Kasi, pero sumasali din ako sa mga photo walk. Kunyari may photo walk sa Quiapo, kami nila Kevin, or kung saan man. Sali pa rin ako, kunyari sa Chinese New Year, pupunta pa rin ako. Pero parang may pagka-rough din ako na parang, yun nga, pero di na ako nagpapaalam. Bigla na lang akong nawawala. Bigla na lang ako nawawala. Pero meron din akong ginagawa before na parang sasali ako the specific photo walk. Tapos after, kasi may ginawa akong personal project nun sa may Baseco. So like for example, Chinese New Year, pipitik ako. Nasa Manila na rin lang ako. Punta na rin ako ng Baseco. After nung photo walk na yun, magpo-photo walk na rin ako mag-isa dun sa Baseco. Pumipitik ako. Yun ginawa ko sa Baseco, mag-isa lang talaga. Paminsan may kasama, pero ayun, from a photo walk, pupunta ako dun. Ayun, mag-isa. Ayun. So mas preferred ko talaga yung photo mag-isa, pero pwede rin naman ako may kasama. Pero si Jay, di ba, nagsimula ka, ikaw lang mag-isa, di ba? Tapos so nagka-grupo na, sumasali ka na. Ngayon na you've already reached to yung sa apprenticeship, mas malalim ang nalalaman mo. Nagso-solo ka rin ba, or do you prefer to have a group na ano yung preference mo? Ngayon sa akin, Herbs, yung sa stage ng ngayon, siguro, mas prefer kong mag-solo na. Kasi, parang, dati kasi, nagsasolo ako before, yung pinakauna, talagang sobrang low confidence, confidence, sobrang baba. Tapos nung nag-join ako, medyo tumataas-taas na hanggang sa nagkaroon ako ng experience. Tapos ngayon, parang, mas gusto ko ng mas mag-solo. Hindi dahil sa akuin or magkaroon ng sariling ownership ng photo ko. Parang mas gusto ko pang lumabas sa comfort zone ko, makapag-create pa ako ng panibagong story, gano'n. So, yun yung mas ngayon, mas gusto ko. Kasi, ngayon, nakikita ko yung sarili ko, nakikipag-usap na ako sa community, kung saan ako titigil. Parang hindi na ako takot mag-approach ba. Like, parang dati kasi, titignan ko pa yung ibang mga kagrupo kung paano sila mag-approach. Ngayon, hindi na eh. Sa akin, parang yung initiate ko dun sa pag-approach, nagbabago siya eh. Kumbaga, marunong na akong humandle ng situation. So, bali, ngayon sa akin, mas gusto ko talagang mag-isa na lang ako kasi nakaisip ako ng panibagong ideas. Unlike before na sobrang dami, kwentuhan, ganon. Pero kapag nag-aaya ako na, uy, tara, pitik tayo naman, kahit trip-trip lang, ibig sabihin nun, parang gusto ko lang may pag-usap. Parang gusto ko lang may paghalubilo sa ibang tao. Parang i-release lang ba yung sama ng loob? Joke lang. Umay factor ba? Yung umay factor lang. Parang yun yung trip ko. So ngayon sa akin, mas gusto kong mag-isa. Kasi hindi ako nadidisturb ng kahit sino man na parang, uy, Jay, punta tayo dito sa ganito, parang ganun. So, parang, mas trip kong mag-isa. Sorry na, Jay. May miss ka namin, Jay. Tayong kasama ni Jay. Oo, ayaw na tayo kasama ni Jay, pre. Hindi naman. Joke lang. Ikaw, Herms. Ako, everyday I shoot. Di ko pinopost para marami na akong shots. Everyday, kung nilalabas ko yung anak ko, I shoot. May playground ako, yung SM. And other places, kaya I shoot every day. I prefer to go solo, pero sometimes pagka may events, nagjo-join ako ng groups, kahit 3-4 lang kami, more for socializations, for keeping updates and gano'n.
pagka malakihan, this year, I'm taking a backseat of being a photo walk leader. Kasi siguro, magta 10 years na rin siguro, more, di ba? So I'd rather be a participant na. So para at least I can shoot. Kasi pag photo walk leader, ang hirap mag-shoot. Yes, sir. Parang Ang daming responsibilities nila punong kailangan abala gawin ba, ko eh. no? Oo, Tapos, kung makaka-shoot ka naman, parang hindi ka rin happy. Pero, I could understand because photo walk leader nga, iba yung Yes. responsibilities. Masaya rin ako kasi at least nakaka-serve ako, ma-educate. Yes. Kaso, may mga, I focus on the ones that are cooperating, di ba? Kilala niyo naman ako, pag nagbigay ako, bigay todo with Todo. whatever. So, parang, at least, it's my time naman to enjoy myself. So, solo, actually kasi, introvert ako, trapped in an extrovert's body. So, di ba, may ADD rin ako, kaya I need to really focus sometimes on myself, and I give, pag na-hyper na ako, bibigay ko sa sarili ko, di ba? Hindi lahat kasi, no.